19 weeks na tayo ng pag-aaral ng ating series na pinamagatang Fit. Ano po ang meaning ng Fit? In Christ, we are faultless. Of course, ang pinag-uusapan natin po ay yung sa loob, hindi yung ating panlabas, hindi yung ating behavior. In Christ, we are faultless. Wala na po tayong pula, wala na tayong sala, wala na tayong karumihan sa mata at sa katunayan na ibinigay ng bagong pagkatao natin, we are truly faultless. Wala nang babaguhin pa sa atin. Maayos na. We are ideal. Ibig sabihin po, na-attain natin yung 100% na standard ng Diyos. 99.99% hindi po. 100% na standard ng Diyos. Fit ka na ngayon umakyat sa kalangitan. Bakit? Because of the finished work of Christ. You are now ideal. At dahil po sa kondisyon na yan, we are therefore triumphant. Mapagpanagumpay po tayo. Katagumpayan na po yung inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ano man mangyari sa mundong ito, sigurado na po ang ating katagumpayan. Ano man ang ilatag ng kaaway sa ating harapan, yan po yung ating malalampasan. Again, kaya po hindi tinuturo sa atin dito yung 7 ways how to climb your mountain. Bakit po? Because God given us the power to move mountain. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay sabi ng iba, baka masyado na pong mayabang tayo kasi parang yung puro tungkol sa atin. Faultless, ideal, triumphant. Mali po. Ito po actually ay tunay na humility. Bakit po tunay na humility? Sapagkat ang tunay na humility po ay ang itinataas po natin ay yung gawa ni Kristo. Kaya po tayo fit, ideal, and triumphant is because of Jesus Christ. Because of His finished work. Dahil sa kanyang tinapos na gawa, kaya po tayo ngayon ay fit, ideal, and triumphant. So, susundan po natin yung message last week. Ang message po last week is about the perfect sacrifice. And ano po ang resulta ng perfect sacrifice? The result of the perfect sacrifice of Christ. Yung pong offering ni Christ, yung pong kanyang, yung kanyang sakripisyong binigay ay enough, more than enough, sufficient, 100%, once for all times. Ano pong resulta nun? Yun po yung message natin ngayon. Ano pong title ng message natin ngayon? Complete forgiveness. Because of the perfect sacrifice of Christ, kaya ngayon tayo may complete forgiveness. At wala na pong ibang dahilan kaya ka may complete forgiveness. Hindi sa yung galing paghingi ng tawad, hindi dahil sa yung haba ng paglilitanya, hindi dahil sa yung pagsasakripisyo, hindi po yun ang dahilan kaya ka tumanggap ng kumpletong and 100% forgiveness. It is all because of the perfect sacrifice of Christ. Amen po mga kapatid, palakpakan po natin. Wala nang ibang rason, wala nang ibang dahilan. Kaya sino ngayon ang natataas? Si Jesus. Hindi sa galing mong paghingi, hindi sa bait mo, kaya ka pinatawad ng kumpleto. Anong klaseng pagpapatawad? 50%? 70%? 90%? Merong hindi ka pinatawad. Pinatawad yung 99% mo kasalanan, pero yung 1% hindi pinatawad. Hindi po, complete forgiveness. Ano po bang ibig sabihin ng complete forgiveness? Forgiveness na kahit kailanman, hindi kukulangin. Kumpleto. Ibig sabihin, yung nakaraan mong kasalanan, pinatawad. Yung nagagawa mong kasalanan ngayon, mga kapatid, pinatawad na rin. Aba nga naman. Ang matindi nito, pati yung magagawa mo pang kasalanan, ay pinatawad na din. Yun po ang complete forgiveness. Kasi kung nga pinatawad lang, ay hanggang ngayon, kasalanan mo, hindi complete forgiveness yan. Bakit? Kasi mamaya, magkakasala ka na ulit eh. Oh. Complete forgiveness ang binigay sa atin. Forgiveness. Complete forgiveness po, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, ibig ba sabihin nun, hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad ka na? Yes po, mga kapatid, hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad ka na. Ibig ba sabihin nun, kahit hindi ka humingi ng tawad, aakit ka ng langit? Mga kapatid, tignan po natin muna. There is the word called faith. May pananampalataya po. May pananampalataya po. At yan idadaanan natin. So ituloy na po natin ang ating pong mensahe. Kaya po, yung complete forgiveness is sufficient for all times. Sabihin nyo nga, sufficient for all times. Ano ba ibig sabihin ng sufficient? Enough. More than enough pa nga. Sufficient. Hindi lang saktong-sakto. Talagang kumbaga sa ano, kung nga kailangan mo ilampas, lampas yan. Lampas pa. Kaya nga sufficient for all times. Kaya nga po, ang problema lang, kahit ngayon, marami na sa ating mga Kristiyano, ay pinaglalahok yung forgiveness ng Judaism sa forgiveness
sa atin ngayon under New Covenant. Pinaglalahok yung Old Covenant forgiveness sa New Covenant forgiveness. Ano ba ang Old Covenant forgiveness? Yung pagpapatawad noon sa Old Covenant, noong panahon ni Moses. Kasi ang pagpapatawad noong panahon ni Moses, nakadepende sa'yo. Bakit nakadepende sa'yo ang pagpapatawad? Mapapatawad ka kapag may offering ka. Yun lamang po, kapag may offering ka, doon ka lang matatakpan ang mga kasalanan mo. Hindi pwedeng lalapit ka sa priest, sasabihin mo, ay ihingi mo ako ng tawad sa Diyos, ha? Ay nasaan ang offering mo? Ay bahala ka na. Hindi po pwedeng gayon. Dapat ikaw mismo may dalang offering doon sa high priest at yun ang iaalay ng high priest para ngayon sa pamamagitan ng dugo ng iyong offering, matakpan ng iyong mga kasalanan. Ang problema po ngayon ay di nagkakalahok. At titingnan po natin ha, noong ang forgiveness po ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga dugo, ang offering na yon, ang paglilinis na yon, ang pagpapatawad na yon ay once a year. Isang beses lamang, isang taon, mga kapatid. Kung nagkaroon ka ng offering ng October 8 ka na uli babalik. Ang maganda nun, for the whole entire year, you are forgiven. You sin my covered. Kahit pa ngayon ako nag-alay, October 8, pero paglabas ko dyan, nagkasala ako, mga kapatid, hindi ako babalik para mag-alay uli. Kuha nyo? Kung nag-alay ako ngayon, ang balik ko sa isang taon na. Kaya nga, kung ako'y magkasala ngayon o kaya bukas, hindi ako babalik uli para mag-alay uli. Kailan ang balik ko? Sa isang taon. Bakit? Kasi po yung effectivity ng dugo, yung validity ng dugo, ay for 1 year. Kita niyo po mga kapatid, yung effectivity ng dugo ay for 1 year. Ang matindi ngayon sa mga Kristiyano ay mas worse pang ginagawa. Bakit? Kasi yung kanilang effectivity ng pagpapatawad ng Panginoon under the New Covenant is valid only until your next sin. Kung yung pagpapatawad niya noon, valid for 1 year. Abay, pag itong mga Kristiyanong ito, ang kapatawaran ay parang nawawala. Kapag humingi ako ng tawad ngayon, pinatawad ako. Pero maya-maya nagkasala, ay parang hindi na naman pinatawad. Babalik na naman at hihingi na naman ng tawad. Bakit? Kasi ang kanila, ang pagkakaunawa ng maraming Kristiyano, ang pagpapatawad ng Diyos is valid only until your last sin. Ay ano, mas worse. Ay di ngayon, yung paniniwala nila, samantalang ang validity ng Old Covenant blood is for 1 year. Tapos yung validity ng pagpapatawad ng Panginoong Jesus ay until your next sin. Abay, mas maigsi pa. Ay samantalang ano ang sinasabi ng Biblia? Ang pagpapatawad ng Panginoon, ang validity ng dugo is once for all times. Amen. Nakuha niyo ba mga kapatid? Palagpakan niyo, Panginoon. Isipin lang natin, kung ang validity ng hayop, dugo ng hayop ay once a year. And yet, itong mga Hudyo na ito, for that entire year, they feel they were forgiven. Alam nila na sila'y pinatawad. Nararamdaman nila ang pagpapatawad ng Diyos. At sila'y lumalakad ng may pagpapatawad sa kanilang isip. Ngayon ba sinasabi mo ba sa akin na yung kapatawaran ng Panginoon ay mas mababa? Parang you are telling me na mas mahina ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus kaysa sa kapangyarihan ng dugo ng hayop. Ano mga kapatid? Sabi nga ng Hebrew chapter 10 verse 12, ito po sinasabi ng Hebrew chapter 10 verse 12, as a single sacrifice for sin, good for all time. Single sacrifice for sins, good for all times. Ano pa sabi ng Good News Translation? An offering that is effective forever. Bakit po effective forever ang offering nito? Kasi nga, it is a perfect sacrifice. Amen po mga kapatid. Ayun yung sinasabi nila ng Bible na sa Hebrew 10:10 na day after day, every priest stands. Pastor James, sabi mo once a year. Bakit sabi po dito sa Hebrew 10:10, day after day, the priest stand? Mga kapatid, yun po sinasabing day after day na yun,
day after day, the priest stand. Your offering is good for 1 year. But day after day, the priest stands. Bakit po? Kung ikaw ay nag-iisang tao sa Israel, once a year na lang tatayo din yung priest. Eh sa dami pa naman, million po ang tao sa Israel. Paano makakapag-offer yung, sabi ng priest, okay, October 8 is a day of offering. 1,000,000 tao mag-o-offer? Paano magagawa? Aabutin yung sigurado, kaya po may schedule yan. Isang taon bawat isang tao. Pero araw-araw, ang priest ay tumatayo para doon sa tao na yon, para doon sa tao na yon, para doon sa tao na yon, para doon sa tao na yon. Kaya po walang tigil ang priest. Pagod na pagod ang priest. Sa dami na nag-o-offering. Pagod na pagod. Buti na lamang. Meron tayong priest na tumayo once for all at nagpahinga na. Hallelujah. Para sa ating lahat. Amen po mga kapatid. So, ano ngayon na sinasabi natin when Christian believe that we need to get forgiven 4 times a day, 10 times a week, once every church service? Sinasabi ba natin na yung blood of Christ is less powerful than the blood of bulls and goats? Na effective for 1 year? Pag po ganun ang pag-iisip natin mga kapatid, magkakaroon po tayo ng theology, magkakaroon po tayo ng paniwala na double talk. Ano po ibig sabihin ng double talk? Meron po nagsasabi kasi, oo, sa harap ng Diyos, pinatawad ka na. Wala ka ng kasalanan. Pero, yun ay tinatawag doon ay positional forgiveness. Parang positional forgiveness. Ang position mo ay pinatawad ka na. Pero relationally, kailangan mong humingi ng tawad. Aba, parang narinig ko na ito. Kasi sabi nila, parang sa magulang yan eh. Nagkasala ka pero kailangan mong humingi ng tawad. Para, alam namin na hindi ka itatakwil ng magulang mo. Alam namin na mahal ka rin ng magulang mo kahit nagkasala ka. Alam namin na hindi sa magulang, wala na yun. Pero kailangan mo din humingi ng tawad para ma-restore yung relationship ninyo. Sino kayo nag-invento nun? Wala naman sa Biblia nun. Pastor, nakita mo ba yun? Wala. Kasi ang forgiveness ng Panginoon is total forgiveness eh. Absolute forgiveness. At saka insulto po ito sa dugo ni Jesus. Balikan ko nga uli, yung sinabi ko kanina, yung mga Hudyo, pagkatapos nila mag-alay, ramdam nila na sila pinatawad. Pinatawad sila saan? Positionally, pinatawad sila relationally, pinatawad sila experientially, pinatawad sila sa lahat ng paraan. Yung mga Hudyo walang nasasabi, pinatawad lang ako sa harap ng Diyos, pero sa mata ng priest at sa mundong ito, hindi pa rin ako napapatawad. Hindi po. Pag nag-alay sila ng offering, pinatawad sila sa harap ng Diyos, pinatawad sila sa lahat. Absolute forgiveness. Tapos sasabihin natin ngayon na yung dugo ni Jesus, positional lang ang pagpapatawad sa atin. Tapos relational, kailangan pa rin nating humingi ng tawad sa Diyos para ikaw ma-restore ang relationship. As if naputol ang relationship natin sa Panginoon. Mga kapatid, walang kinategorize ang mga Hudyo nung araw. Pagka sinabi forgiveness, absolute forgiveness yun. And gaano kanila katagal naramdaman nila ang pagpapatawad ng Diyos? 1 taon, alam nila sila pinatawad ng Diyos. At sa loob ng 1 taon na yun, pakiramdam nila, they are clean, they feel better, they walk in accordance with the law, they walk parang may kalayaan, dahil nga nakapag-offer sila. That is the blood that is effective for the entire year. Amen po mga kapatid. Kaya pag sinabi mo na ang kapatawaran ng Panginoon is mas mababa pa sa pagpapatawad na tinanggap ng mga Hudyo, binibigyan mo ng iniinsulto mo ang dugo ni Jesus. Amen mga kapatid. Okay, number 1 mga kapatid. Complete forgiveness is not a gift. Complete forgiveness is a gift, not a debt. Hindi po ito utang. Hindi po ito pautang. Hindi ka pinatawad ng Diyos, tapos sabi ng Lord, utang mo yan ha? Babayadan mo yan? Hindi po, ito po'y biyaya. Ang pagpapatawad ng Diyos ay biyaya. Gift, hindi pa utang. Mga kapatid, kapag ikaw ay merong utang sa isang tao, ay mahirap makipag-fellowship minsan eh. Parang ikaw ay awkward ang feeling mo. Hindi ka tuloy makapagkwento ng, nako, ako'y Mare, meron akong nakita magandang cellphone, binili ko. Nako, maririnig ng aking inuutangan. Hindi mo may kwento. Lagi ang bawat kwento mo,
paawa. At tapos, hindi ka makatingin. Tapos, naku, inaandyan yung aking pinagkukutang. Dito muna ako, iwas muna. Umiiwas ka. Kasi alam mo na, meron kang dapat bayadan. Alam mo kasi may dapat kang bayadan eh. Ngayon, imagine mo na kung tayo may utang sa Diyos na dapat nating bayadan. Ito'y ginagamit po ng marami nagtuturo. Upang ikaw ay konsensyahin, sasabihin nila, alam mo ba, kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo na hindi mo kayang bayadan. Magpopos pa yan. Ano ngayon ang gagawin mo upang mabayadan mo? Ginigilty ka pa. Kinokonsensya ka pa. Mga kapatid. Parang binibigyan ka ngayon ng obligasyon ng pagbabayad. Alam niyo ba na kahit ano namang gawin mo, hindi mo mababayadan ang binigay sa'yo ng Panginoon? Hindi mo kaya bayadan yun. Kahit ibigay mo lahat, hindi mo kaya bayadan yun. Kaya mangyayari sa mga Kristiyanong ito, magsisikap na bayadan yung hindi nila kaya bayadan. O kaya, wala na lang. Bahala ka na lang. Nagre-resign na. Kaya ang Kristiyano ay paragang malungkot at parang pagod. Lagi kasing merong pakiramdam na may utang siya na hindi pa nababayaran. Pero alam mo ba ang pakiramdam? Pagka sinabi sa'yo, alam mo ba, bayad na ang utang mo. Alam mo ba, may nagbayad na ng utang mo. Anong pakiramdam? Ay di kayo ikaw ay tuwan-tuwa. Ay di kayo sayang-saya. At di kayo ikaw ngayon, mayayakap mo na yung yung inutangan mo. Matitingnan mo na ng mata sa mata. Pwede mo na ikwento yung may magandang cellphone doon na nabili ka. Di ka? Now you are walking na wala ka ng guilt, wala ka ng condemnation, may freedom ka na, masaya ka. Kaibigan mo na siya. Kasi nga, ang binigay sa atin ng Panginoon ay hindi pa utang. Ito ay grace. Ito ay biyaya. Ito ay kaloob. Ito ay regalo. Ito ay walang bayad. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga ng Colossians chapter 2 verse 13, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions, having canceled out the certificate of debt consisting of the decrees against us. So, kinasil niya yung utang sa atin, mga kapatid. We do not owe God. He owns us. We do not owe God. Wala tayong utang sa Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ay hindi pinautang ng Diyos. Ikaw ay binili ng Diyos. Ikaw ay sa Kanya. Ang laki ng difference no, mga kapatid. Doon sa ikaw ay may utang sa Diyos kaysa ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ako ay pag-aari halimbawa ng aking ama sa aking sa aming tahanan. Lahat ng pag-aari niya, pag-aari ko din. At alam ko hindi ako pababayaan. Samantalang ikaw ay nakikipanirahan lang. At sa bawat paninirahan mo, kailangan bayaran mo ng serbisyo. Maglilinis ka ng kotse, maglilinis ka ng kubeta, papakain ka ng aso, may pasok ka. Papasok ka sa school, hindi ka makaalis ng maaga kasi ikaw pa ang magluluto, ikaw pa ang magliligpit. Pagdating mo sa hapon, may project ka, pagod na pagod ka, kaibaw pa din ang mag-aayos ng magulo sa bahay. Bakit? Kasi nagbabayad utang ka. Nakikipanirahan ka kasi. Hindi mo kasi tahanan, yung pinatitira ka lang ng tiyo mo. At ang bayad sa'yo sa pagtira mo ay kailangan yung mga trabaho, serbisyo din. Samantalang kung ikaw ay pag-aari, ikaw ay anak ng iyong ama. Sarap nun, mga kapatid. Ikukuha ka pa ng ama ng katulong sa bahay para matulungan ka. Ganon tayo. Yun ang ating relasyon sa ating ama. We do not owe God. Wala tayong utang sa Diyos. Tayo ay Kanyang pag-aari. Binili niya tayo. Amen? Hallelujah. Kaya po, number 2, complete forgiveness, ito po, is bragging on what Jesus did rather on what you don't have to do. Ito kasi minsan ang problema ng mensahe na once and for all forgiveness, ng complete forgiveness, na ikaw yung pinatawad ng Diyos, kapag hindi natin nasabi ng maayos, pag hindi natin naparating na maayos, ang focus ngayon ng makakarinig ay ano yung mga hindi ko na dapat gawin. Rather than ano yung ginawa ni Jesus, napupunta doon sa, ito na pala mga hindi ko dapat gawin.
napupunta doon. Saying like things na, I don't have to ask for forgiveness for my sin. Kasi, ba't pa ako hihingi ng tawad sa mga kasalanan na nagagawa ko? I am totally forgiven. At dahil dyan, aalis na lang sila, at kaya ngayon, magkakaroon ng masama, ay, doon pala sa church na yun, hindi na humihingi ng tawad. Kasi they are totally forgiven. Kasi, kulang ang mensaheng narinig at hindi na unawaan ang mensaheng narinig. Parang ganito po, ipinapangaral natin na ganito, sis, pakita mo. We are preaching this. Ito pa pinapangaral natin. Because I have sinned, therefore, I need Jesus Christ. Itong sinasabi mo ha, malinaw na itong pinapangaral mo. Pero ano pong naririnig? Next, sister. But they are hearing this. Because of Jesus Christ, therefore, I could sin. Nakita po niyo mga kapatid, ang malaking pagkakaiba. We are preaching the good news. Na si Kristo ang kapayaran sa lahat ng kasalanan. Ano narinig? Dahil si Kristo pa rin nagbayad na ng kasalanan, pwede na tayo magkasala. Ganun po eh. Kung hindi na talaga naintindihan, kaya tapos po talaga ng mga kapatid, naintindihan natin, kaya po tayo paulit-ulit. Yung iba kasi narinig lamang agad na dahil binayaran na ni Kristo lahat ng kasalanan, umalis na, ayoko na dyan. Kasi ang tinuturo eh, because of Jesus Christ, pwede na ako magkasala. Ang laki po ng diferensya, mga kapatid. Pero pwede pong ganun ang interpretation. Ano po, mga kapatid? Pwede po. Pinakikita dito sa tinuturo natin ang power of Jesus over sin. Tinataas natin si Kristo na makapangyarihan sa lahat ng kasalanan. Ano mang kasalanan na gawa mo, mas makapangyarihan si Kristo. Nakita po natin, mga kapatid, yun po ang intensyon na Kristo is greater than sin. At ang ginagawa naman ay di-increase natin ang sin. Kasi Kristo pala ay greater than sin. Tama-tama po sinabi ng mga nang nakasulat sa Biblia na ganun ang mga reaksyon ng mga taong nakarinig sa mensaheng ito. Kaya po, ang emphasize natin dito is not on what we don't have to do, but we should understand ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya nga po, pagka hindi natin naintindihan to, sasabihin natin na sin doesn't matter. Ang behavior mo ay hindi na mahalaga. Mahalaga pa rin po ito, mga kapatid. Pagdating mo sa kaligtasan, hindi mahalaga ito, pero pagdating sa iyo, mga kapatid, mahalaga ito. Because sin will destroy us, and bad behavior will also corrupt us. Kaya ang focus is to brag on what Jesus did rather than on what you don't have to do. Yung pong pag itinataas si Kristo, hindi po ito pagyayabang eh. Again, sinasabi ko nga po, ito po yung tunay na humility. Kasi po, inilalagay mo yung spotlight kay Jesus Christ rather than yung mga magagawa mo. Ibinibigay mo ang comparison ng difference ng Old Covenant sa New Covenant. Tingnan niyo po sinabi ng Apostle John dito sa John chapter 2 verse 12. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Sa Tagalog, ano sabi po dyan, mga kapatid? Kayo'y sinusulatan ko. Mumunti kong mga anak. Maliliit po yung mga anak eh. Mumunti kong mga anak sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Ito po matindi. Dahil sa kanyang pangalan. Ano po ibig sabihin ito? Itinataas po, na binibigyan po ng glory si Jesus Christ. Kaya ka pinatawad dahil kay Kristo. Huwag po natin kalilimutan yun. Your sins have been forgiven dahil kay Kristo. At ito po ay past tense. It has already happened. And notice why it has happened. On account of His name. Dahil sa kanyang pangalan. Bakit po ito ginawa ng Diyos? Para ipakita si Kristo. Para itaas si Kristo. Kaya po yung tinatanggap natin kapatawaran ngayon, hindi po tungkol sa atin, it's all about Christ. Kaya po pinapangaral natin dito, it's all about Christ. When we preach faith, it's all about Christ. It is bragging the name of Jesus. Amen po, mga kapatid. Tayo ay beneficiary na lamang ng kanyang finished work. Amen po, mga kapatid. Number 3. Complete forgiveness is never earned. Never earned. Hindi po ito
dahil sa iyong pagsisikap, kaya ka nagkaroon ng complete forgiveness. Aba, ay paano yung sinasabi doon sa Matthew chapter 6? Yung the Lord's Prayer. Ano ba nakasulat doon sa Matthew chapter 6? Basahin natin mga kapatid. And forgive us our debt. Sabi nga, Lord's Prayer daw ha. And forgive us our debt. Ito yung panalangin na tinuro ni Kristo doon sa mga disciple niya. As we also have forgiven our debtor. Ay, patawarin mo kami, Kristo, kung paano namin pinatawad ang mga humihingi sa amin ng tawad. At ang sabi pa ng ng continuous verse dito, nilinaw ni Kristo, for if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Oh, nilinaw talaga. Kasi kung patatawarin mo sila, ay patatawarin ka din ng Diyos. Oh. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Kita-kita niyo ba yung kondisyon? May kondisyon eh. Talagang kita-kita kondisyon. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka mapapatawad. Pero kung patatawarin mo, di mapapatawad ka. So, ang masakit yan mga kapatid, masakit yan, totoo, sa totoo lang, kasi hindi ka naman ganun kagaling magpatawad eh. Pag nagpatawad ka, yun lamang gusto mong patawadin. Yun lamang mga humingi ng tawad sa iyo. Yun lamang hindi ka na nasaktan, yung hindi ka na nasugatan, yung hindi ka na wala ng bahay dahil sa kanyang kagagawan. Yun lang ang mga kaya mong patawarin, yung nakatisod sa iyo, sorry, okay. Nadanggil ka sa jeep, sorry, okay. Yun lang kaya mong patawarin. Pero yung mga kasalanang mabibigat, hindi mo kayang patawarin kasi nga, ganun talaga tayo mga tao. Pero kung ganun ang kondisyon mga kapatid, may kapatawaran ba tayo sa Diyos? Wala tayong kapatawaran sa Diyos. Paano ngayon ito magpipit dito sa ating once and for all forgiveness? Ay mukhang contradiction ito. Oh, mga kapatid, tama, may contradiction. Bakit po? Tandaan natin, ito pong pangangaral ni Kristo ito ay nasa Old Covenant. Ito po ay before the cross. Nasaan ba si Kristo before the cross? Nasa ilalim ng kautusan. Sino ang mga disciple niya? Nasa ilalim din ng mga kautusan, under the law. Kailan ba nagsimula ang New Covenant? After the cross. Kaya nga po, bakit ito sinasabi ni Kristo? Kasi makikita natin ang lahat ng message ni Christ before the cross ay patungkol sa ano ang kondisyon natin nung kayong mga disciple under the law. Kung gaano kataas ang standard ng Diyos. At sinasabi sa iyo na hindi mo makakayang taasan o pantayan ang standard ng Diyos kung hindi ka lalapit sa akin. Kung wala ako, wala kang pag-asa. Yun po yung point ni Jesus Christ is always showing them the insufficiency ng performance, the insufficiency sa pagpipilit na ma-attain yung righteousness sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit kasi sinasabi yun? Pag alam ng mga disciple na wala silang pag-asa sa kautusan, saan sila pupunta? Sa pag-asang inaalay ni Kristo. Only through Christ. Amen po mga kapatid. So, tingnan nga natin mga kapatid. Hindi lamang yung pagpapatawad, lahat yun eh. Tingnan natin sa Matthew chapter 7 verse 1 to 2. Pati ito, do not judge so that you will not be judged. For in the way you judge will be judged, and by your standard of measure, it will be measured against you. Alam niyo po, nung narinig ko ito nung ako po'y babago-bago pa Kristiyano, takot na takot ako. Dahil kahit po ang asawa ko magpapatunay, isa na po ako sa pinakapulaero. Amen daw. Isa na po ako sa pinaka-kritiko. Isa na po ako sa pinaka-mapansin. Isa na po ako sa pinaka-judgmental na tao. At dahil po dyan, sabi ko, naku po, paano ako? Ako ay ma-judge ayon dito. Wala po akong kapanatagan nun. Hindi ko naman mapigil ang sarili ko na mag-judge. Hindi ko naman mapigil ang sarili ko na hindi mamula. Pag ako'y minakit ang binti na papayapayantot, hindi ko mapigil na hindi sabihin sa anak ko, anak, ang binti payantot. Hindi ko, tama anak, kung tumayo, tingkayod. Kaya po,
Ito, pag narinig nyo itong mensahe, itong verse na ito, patay na. Sa harap ni Kristo, ano kayang klaseng judgment at tatanggapin ko? Buti na lamang po mga kapatid. Wala na tayo sa lumang kautusan. At ang sinasabi dito, hindi na tayo ma-judge ayon sa ating gawa. Kundi, ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 1, and you can be free from the fear of judgment, since there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sinasabi mga kapatid, ang mensahe ito yung mensahe ng kalayaan, pero sa iba, ayan, mag-judge na tayo. Kasi hindi na pala tayo ma-judge ayon sa ating judgment. Kita niyo ang difference? Agad ang gagamit na, hindi tayo tinuturo ko kayo maging judgmental. Hindi po. Ang sinasabi ko sa atin, tayong lahat ay judgmental. Akala nyo ba? Yun yung ibig sabihin ni Kristo, kayong lahat ay judgmental. Lahat ng sinabi niya sa Matthew na pangaral, lahat yan ay para sa atin kasi tayo yun. Hindi mo maliligtasan yun. At yung kaparusahan para doon, sa'yo babalik. Tayong lahat ay judgmental at madjudge ka dahil sa pagiging judgmental na yan. At ang sinasabi ni Kristo ngayon, ikaw ay pinalaya na sa kaparusahan yan. Bakit? Si Kristo na ang na-judge para sa iyo. Hallelujah! Kalakpakan natin ang Panginoon. So ngayon ba, lalakad ka bilang judgmental? Hindi. Kasi pinalaya ka na nga doon eh. Yun po ang mensahe para sa atin. So, pag pinasa po natin, the Lord's Prayer, yung theology yun, ng forgiveness, ay pinapaunawa lang sa atin ni Kristo na siya ay nagtuturo before the cross, before His blood was shed for our sin. Ang audience niya ay mga Hudyo na nabubuhay under the Old Covenant. At ang goal ni Jesus is to expose them doon sa espiritu ng kautusan, na ito'y imposible, na ito ay perfectionist. At pag nakita nilang hindi nila kayang abutin to, they see the need for God's grace. Yung biyaya ng Panginoon, hindi mo pinaghirapan pero binibigay sa iyo, na ngayon ino-offer ni Jesus through His death on the cross and His resurrection. So, ang ano ngayon ang klase ng pagpapatawad sa New Covenant? Ito po ang klase ng pagpapatawad sa New Covenant. Sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Ito po, forgive as the Lord forgave you. Tayo ang magpapatawad dahil tayo ay pinatawad na. At yung klase ng pagpapatawad mo ay kung paano ka pinatawad ni Jesus. Sabi din ng Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Yung forgiveness dito ay babalik pa sa being unforgiven? Hindi na. Forgiven is forgiven. Tumingin ka nga sa katabi mo. Sa mga kapatid nyo, you are already forgiven. I forgave you. Amen. I forgave you, but pay your debt, please. Kaya po, mga kapatid, walang kondisyon eh. Wala talagang kondisyon. Sa New Covenant, wala talagang kondisyon. Forgiven is finished. Tapos na yun. Ano pang kondisyon ng hahanapin mo na? Forgiven ka na eh. Ano ngayon gagawin natin do? Share na lang natin itong news na ito. Ngayon dadaanan ko ito mga kapatid. What about this? 1 John chapter 1 verse 9. Meron tayong specific na week para dito, para discussin ng more elaborate, next week yata, mas complete na mas masusi pag-aarto ko dito. Pero hayaan yung daanan ko lamang ito. Sabi kasi ng iba, di ba't dapat humingi ka rin ng tawad para patawarin? Yan ang sabi niya ba, dapat humingi ka rin ng tawad sa Diyos para ka mapatawad. Tingnan nga natin mga kapatid, yung 1 John 1:8-9. Mabilis lang to. Sabi po dito, sa 1 John chapter 1, verse 8-9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Di ba nakasulat naman yan?
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our unrighteousness. Eh kaya dapat sabihin ka ng tawad para mapatawad ka. Okay, sige, yan ang contention mo. First, unang pagbabanaw. Unang pagbabanaw, sinabi ba doon, asking for forgiveness? It is not asking for forgiveness. It is acknowledgement of sin. Ang laki ng diferensya no, paghingi ng tawad at pag-amin mo ng kasalanan. Di ba mga kapatid, you are acknowledging before God that you are a sinner. You are acknowledging before God that without Jesus Christ, you're going to hell. Tinatanggap mo na wala kang paraan para makakit ng langit. You're acknowledging before God that you have failed. Number 2, sinabi ba doon na daily? May word ba doon na daily? Ano ginagawa mo? Daily. Moment by moment. Number 3, ito, He is not talking to us, believers. Sabi nila, nakalagay na, we. Di ba pag we tayo, tika muna. Meron kasing we na polite we. Yung paggalang, yung empathic we. Kasi pag sinabi kong you, napakabastos ko naman. Halimbawa, if you will not wash your ass, mawawalan ka ng kaibigan. Kung ikaw ay hindi maghuhugas ng puwit, lalayuan ka ng kaibigan mo. Hindi napakawala akong ganun gana. Pero pag ganito, sinabi ko, inakbayan ko pa. Kung tayo ay hindi maghuhugas ng ating puwit, mawawalan tayo ng kaibigan. Di kayo may paggalang. Dito mga kapatid. That is an empathic way. Hindi nakahula. Pag sinabing way, tayo yun. Teka muna, pastor, ano po ang patunay nyo dyan? Ina-opinion nyo lang. Hindi ko to opinion mga kapatid. Meron akong papakita sa inyong verse na papatunay na yung way ay hindi tayo. Saan natin makikita? Bumalik tayo sa verse 8. Verse 8. Ngayon mga kapatid, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Mga kapatid, taas ang kamay who's claiming without sin. Sa believer, do you claim you are without sin? Ako nga, pag tinanong ni pastor, sino nagkakasala? Nataas ako eh. Sino sa inyo nagkakasala? Tayo. Di ka, do we claim that we are without sin? Di tayo yun. Tama mga kapatid? We do not claim to be without sin. We do not. I do not. You do not. We do not. We believers don't claim to be without sin. Tayo mga mananampalataya, wala kahit sino sasabi sa atin, hindi ako nagkasala. Nung sinabi mo yun, nagkasala ka na, nagsinungaling ka. Ano pa? Para talagang patunayan ko sa inyo, hindi lamang sa verse 8, lampasan natin yung verse 9. Punta tayo sa verse 10. Ano sabi sa verse 10? If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and the word is not in us. Sinong nag-claim na have not sinned? Do any of you claim you have not sinned? Because the true believers will not claim to have not sinned. Therefore, kung hindi ikaw yung sa verse 8 na we, hindi ikaw yung sa verse 10 na we, therefore, yung sa verse 9 na we, hindi din ikaw yun. Guess yung mga kapatid? Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Kung naintindihan niyo, taas ang kamay niyo mga kapatid. Napakalinaw naman, mga kapatid. Do sa we na sa verse 8, hindi ikaw. Do sa we na verse 10, hindi ikaw. Pagdating sa we, kasama tayo doon, tayo yun. Aba, sino nang sabi sa'yo? Yan ang opinion. Yan ang opinion. Pero ito, hindi opinion, mga kapatid. Ano po ang isa pang patunay na talagang yung we na yun ay hindi yun yung mga believers sa verse 2, 1 John chapter 2, verse 19. Ano po ang ginawa kasi noon? They went out from us. But they did not really belong to us. Sipin nyo, kasama pero hindi pala tunay na kasama. Kaya kasi sinabi ni Kristo yun,
Kasi merong mga unsaved. Kaya sila unsaved, they need to admit and to confess to God that they are sinners. They need to confess before Christ that they are sinners. And confession before Christ, they are, ano confession before Christ? Christ. Without you, we are lost. Yun po yung confession before Christ. Kasi ito mga ito, we are already saved. Why? Because we have not sinned. In fact, mga kapatid, ngayon po, we are already cleansed from all unrighteousness. If we confess our sin, therefore, He is faithful and just to forgive us our sins. Tayo na yung to forgive. We have now been forgiven. Because in the past, when we believe and we acknowledge before God, Kristo, kailangan namin, makasalanan ako. Yun! Yun! At nalampasan na natin yun. At dahil dumaan tayo doon, Kristo, ako may makasalanan, mapapahamak sa impyerno, wala ka. Yun! Tayo ngayon ay nilinis na. Therefore now, we are unrighteous and have been forgiven from our sin. Therefore, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Naandun tayo sa past. Because we have already confessed our sin before Christ nung tinanggap natin si Kristo at nanampala tayo sa Kanya, sa Kanyang tinapos ng gawa, sa Kanyang kamatayan sa krus, at sa Kanyang muling pagkabuhay. Amen? Bakit natin ang ano ngayon ang verse para sa atin? Yung pong para sa atin na verse ay nasa 1 John chapter 2 verse 12. Ano yung sabi ng 1 John chapter 2 verse 12? I am writing to you. Ayan na yun. Ngayon tayo ay hindi na we diretsa na. Kasi hindi na ito bastusan. Hindi na masakit pakinggan. Ang ganda na ng mensahe eh. Kaya nga, I'm writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ito. Ang sarap ng tanggapin eh. Diretso na sa atin eh. No? Hindi na yung we, yung patutsa lang. Kasi hindi tayo yun, pero ito ngayon, tayo na mga kapatid. At saka, tingnan po natin mga kapatid, kung ito naman eh si Pablo, si Juan ay kung sumulat eh, paiba-iba ng kondisyon. Hindi ka forgiven, tapos forgiven. Ano ba talaga, Juan? Ano ba, Juan? Mamili ka naman. Ano ba kami talaga, Juan? Forgiven or need to be forgiven? Eh, kailangan pumili ka ng either one of the two, eh, mga kapatid. Eh. Hindi naman kasi schizophrenic si Juan eh, na it's either one of the two. Kayo pumili mga kapatid. To which group do you belong? Are you the need to be forgiven? Or are you the one that has already been forgiven? Taas yung mga already been forgiven. Tayo yan mga kapatid. We do not need to be forgiven. Kaya nga tayo hindi na magko-confess ng ours because we do not need to be forgiven. Because we have already been forgiven. Complete forgiveness in Christ. Amen mga kapatid. Number 4, complete forgiveness is also reflected to others. Bakit po ito marireflect sa others? Because complete forgiveness is walking and living in complete forgiveness. Pag ikaw ay lumalakad, pag ikaw ay nagsasalita, pag ikaw ay nagsasabuhay ng complete forgiveness, nare-reflect mo sa iba yan. Nare-receive ng iba yan. Nakikita ng iba yan. At yun ay lalabas sa gawa mo, lalabas sa iba. Magtatransmit ka. Kung ano yung palagay mong treatment sa'yo ni Lord, kung ano sa palagay mo yung tinanggap mo sa Diyos, may tatransmit mo sa iba. Lalabas niya sa'yo. Naturally. So what kind of treatment you believe you are getting from God? What kind of grace? What kind of forgiveness? Pag naintindihan natin mga kapatid yung total forgiveness of sin, matututo tayong i-reflect yung type of forgiveness na ito, yung total forgiveness sa iba din. Kaya nga sa Ephesians chapter 4, nakita natin kanina, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kung paano ka pinatawad ng Diyos, yun yung pagpapatawad na i-reflect mo sa iba. Ano ba klase pagpapatawad ng Diyos?
complete forgiveness. Madidemonstrate mo yan. Kasi pag nasa isip mo, na sa'yo pa rin nakasalalay para ikaw yung patawad at panatiliin ang pagpapatawad, ipapasa mo rin yan sa iba. Kaya po mga kapatid, may nagtanong sa akin, hindi naman masama ang humingi ng tawad sa Diyos paulit-ulit. Hindi naman ikakasalanan ang humingi ng tawad sa Diyos paulit-ulit. Alam mo kapatid, kapag yan ang inyong idea, yan ang inyong pag-iisip, maling-mali. Bakit po? Bakit po maling-mali? Unang-una, sabi nyo ha, hindi naman ikaw masama nang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi na kami nanghihingi ng tawad sa Diyos, hindi naman kasi masama. Yan ang idea nyo, maling-mali. Unang-una, paano ba tayo naligtas? Di ba sa pananampalataya? Amen! Pananampalataya. Pinatawad na tayo ni Kristo. Pero bakit yung iba hindi ligtas? Kahit pinatawad sila. Hindi sila naniniwala na sila pinatawad eh. Hindi sila nananampalataya na yung sapat na yung ginawa ni Kristo. Hindi sila naniniwala na si Kristo Diyos at yung ginawa niya sa krus, yun yung kapatawaran ng kasalanan mo. Hindi sila naniniwala dun eh. Pero naandun ang pagpatawad. Pangalawa, bakit walang miracle si Jesus sa Nazaret? Kasi walang pananampalataya sa Kanya, ang mga taga-Nazaret. Hindi nananampalataya sa Kanya. Kahit si Jesus ay may kapangyarihan at gusto niyang gumawa ng miracle, walang miracle na nagawa. Walang pananampalataya eh. Walang pananampalataya ang mga tao. Ano ba yung faith? Faith is believing on things you do not see. Hindi mo nakikita pero naniniwala ka na pinatawad ka. Ano ngayon ang nakasulat sa James chapter 2? Ano sabi ng James chapter 2? That faith without works is dead. Ngayon, huwag niyo mamali ng konteksto nun kasi iba minamali ang konteksto. Faith without good works is dead faith. Ginawa ng separate yung faith sa work eh. Ginawa yung good works. Dapat nag-aayuno ka, nagbibigay ka, nag-ibabait ka. Hindi ka maliligtas. Hindi po. Yung sinasabi doon, faith without works, kasi ang konteksto po ng verse na ito, again, kontekstong mahalaga, ay tungkol sa faith. Ba't ka aalis sa faith? Ang pinag-uusapan dito is si faith. Ba't ka pupunta kay Mario? Hindi. Si faith ang pinag-uusapan dito. Kaya po, ang sinasabi dito, work, ay yung work of faith. That faith without work is dead. Anong klaseng work? Yung work, yung mga gawa na nagpapatunay ng iyong pananampalataya. Yung mga gawa na nakikiisa doon sa iyong pananampalataya. Yung gawa, yung paglakad mo ng iyong pananampalataya. So that is the work. Ngayon po mga kapatid, if you believe that you are healed, naniniwala ka na ikaw ay pinagaling. Ano ngayon ang makikita mo? Dapat nakikita mo sarili mo na ikaw talagang magaling na. Nasa nakikita mo na ikaw isang araw magja-jogging na, kahit puto ng paa mo, isang araw magja-jogging na. Kasi yun ang faith mo eh. Kaya, pinagaling na ako ng Panginoon sa aking, halimbawa, verticulitis o kaya yun. Hindi mo laging titingnan at pa-exer, ano pa ba, verticulitis ko, may sakit pa ba? Ano tinitingnan mo? Tinitingnan mo, ikaw ay wala ng verticulitis because naniniwala ka talaga na by His wounds, you have been healed. That is your faith. So you walk by your faith. Kita niyo mga kapatid, you see that you have been healed. You act that you have been healed. Amen. Sige, palapakan natin ng Panginoon. Ngayon, anong point ko? Pagdating doon sa healing sa body, you have faith. Pero pagdating doon sa forgiveness, anong dapat action mo? Sabi nga, faith, forgiveness, now believe, and see yourself that you have been forgiven. Pagdating doon sa faith sa healing, pagdating doon sa healing, may faith ka. Pagdating doon sa forgiven, hindi mo matake na ikaw ay forgiven. You must see that you have been forgiven. Dapat makita mo na you're totally forgiven. You must walk as if you have been forgiven. At paano ba ang mag-walk ng isang pinatawad? Paano mabuhay ang isang pinatawad? Hihingi ng tawad araw-araw? Ayan ay contradictory. Di ba mga kapatid? Malinaw po mga kabataan. Kayong mga genius. Naintindihan nyo? Kung naniniwala ka na ikaw ay pinatawad, ikaw ba ay mamumuhay na parang hindi ka pinatawad?
Paniniwalaan mo, pinatawad ka. Hindi tingnan mo sarili mo naging pinatawad. At mamubuhay ka naging pinatawad. Hindi ako galit. Galit. Papaliwanag lang po. Ang tinuturo ba natin ay, ngayon mga kapatid, ibalikan natin yung isang number. Dahil ba tinuturo natin na ikaw ay pinatawad na? Ang ibig ko masabihin ay, aalsin natin yung mga kondisyon na, tinuturo tuloy, wag nang humingi ng tawad. Yun lang ba ang meaning ng pagtuturo ko? Tinuturo ko ba na ikaw ay pinatawad para sabihin mo sa iba na tinuturo sa church na yun ay hindi ka nahingi ng tawad? Kaya ako tinuturo na ikaw ay pinatawad na para ikaw ay makalaya sa pagkakabihag at ikaw ay mabuhay sa kalayaan ng biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag niyo po laging misinterpretin na lagi na lamang, tinuturo yung mga hindi na gagawin, ang tinuturo namin doon ay si Kristo. At yung kanyang fruits, at yung biyaya, at yung benefits ng kanyang biyaya para sa atin, na may pamuhay na dapat yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Hindi ako nagpakahirap sa krus, hindi ako namatay sa krus, hindi ako nagpakasakit, magbitbit ng krus, para at the end, ikaw ay magbitbit din ng krus, at ikaw ay mamatay din sa krus, at ikaw ay malati ko din on the way to the cross, at ikaw ay mahubudan din para sa krus. No. The reason I suffered all of that is so that you will just reap the benefit of the blessing of the cross. Amen. Hallelujah. So, pag sinabing, hindi naman masama humingi ng tawad ano sasagot nyo? Maling-mali ka. Maling-mali. Bakit? Gusto nyo bang ulitin ko yung message? Hindi na. Alam nyo na. Paliwanag ko na So, ano ngayon ang message na marereflect sa iba? Kapag ka ganun ang ginagawa mo, anong message na sinasabi mo? Kapag kayo ng pananaw mo, hindi naman masama humingi ng tawad. Ito ang message na sinasabi mo. Sinasabi mo na, kailangan kang humingi ng tawad sa Panginoon para kapatawarin na sinasabi mo ngayon, hindi ako magpapatawad hanggat hindi nahingi sa akin ng tawad. Yan ang sinasabi mo. Tama? At ang sinasabi mo na, ano ang message to others about God? That forgiveness by God depends on you. And that you only have forgiveness because you deserve it. Sabi mo natin mga kapatid, kapag ganun po mga kapatid ang ating pananaw, ito po sinasabi natin, forgiveness by God depends on you. And that you only have forgiveness because you deserve it. Therefore, forgiveness is earned. Kuha nyo? Tagalogin natin. Pag ganun ang message, ang mga mensahe mo, nahingi ka lang hihingi ng tawad, ano sinasabi mo? Ang pagpapatawad ng Diyos ay nakadepende sa iyo. At dahil, kaya ka napatawad kasi humingi ka lang ng humingi ng tawad, therefore you deserve it. Therefore, ang pagpapatawad ay hinihingi. Pinagsusumikapan. Ang pagpapatawad ay pinagtitikaan. Ganun po ba ang pagpatawad ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Ang pagpapatawad po ng Diyos ay biyaya, kompleto, at hindi kulang. So the mirror that you believe is coming from God. So what if you realize God has given you a total and unconditional release from all your sin? At hindi ka na nag-iintay ng apologies. Ang Panginoon din nag-iintay ng apologies para sa iyo. It will affect the way you treat others. Hindi mo na kailangan intayin pa yung paghingi ng tawad ng iba bago mo siya patawarin. Bago pa lumapit, napatawad mo na. Masarap ang tulog mo ngayon. Payapa ka ngayon sa iyong higaan. Oh, mga kapatid, you will not wait for the recognition of wrong. You could choose to forgive them and cancel their debt right away. With no string attached. Kaya ibang patawaran sa atin, ay, patatawarin lang kita, pero, wag mo nang mauulit yan. Talagang, matadali kita. O, mga kapatid. And by that, mga kapatid, pag naintindihan nyo yun, we will now really live in the vision of this church. Ano ba yun? Characterized by grace. Everyone will be characterized by grace.
Ang pagpapatawad natin ay biyaya din. Hindi hiningi sa atin. Hindi pinagsikapan para ipagigawad natin ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad natin ay biyaya din. This church will truly live to its vision. Amen, mga kapatid. Last, number 5. Complete forgiveness results to thanking God for it always. Thanking God for it always. Complete forgiveness is thanking God always. And turning from sin. Kasi nga, sabi ng iba, okay ha? So, ang forgiveness ka ay hindi ayon sa dugo, ay nakabase sa dugo ni Jesus. Tama, naniniwala ako dyan. At hindi na uling magpapatulo ng dugo si Jesus, okay? At yung first time na pagbububo niya ng dugo ay sapat na, okay? Hindi na kailangan ulitin, okay? Ako'y totally forgiven sa lahat ng kasalanan ko, past, present, and future, okay? Tapos na talaga, it's really finished, okay? At hindi ko na din hihingin ang Diyos na bumaba sa langit upang igawad ang pagpapatawad. Hindi na ako magmamakaawa upang ibigay niya ang pagpapatawad sa akin. Hindi na ako magpamakaawa upang linisin niya ako sa aking kasalanan, okay? So ano ngayon? Pag nagkasala ako, paano ngayon? Ano ngayon ang dapat na response? Kasi nga sanay tayo na pag nagkasala, we are begging, pleading, nagpapagulong-gulong para mapatawad, magpapatulo ng isang tabong luha para mapatawad. Nakalimutan natin ang obvious. Ano ba yung obvious na dapat natin reaksyon? Ano ang dapat na reaksyon, mga kapatid, sa ganitong klaseng pagpapatawad? Ay di yung obvious. Di magpasalamat ka sa Diyos. Sa kanyang pagpapatawad, matuto ka doon sa kamalian mo, umakto ka ng iba, umalis ka sa temptation. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Yung kasalanan ba ay masarap? Hindi, unhealthy yun. Mga kapatid, remember na ikaw ngayon ay may new heart. Perfect you. Ikaw ay patay na sa kasalanan. Hindi ka na ginawa para magkasala. Hindi ka nagiging masaya sa paggawa ng kasalanan. In fact, ayaw na ayaw mo, galit ka sa kasalanan. So ano ang dapat na gawin mo lamang? Ay di tumalikod ka sa kasalanan. Umalis ka sa kasalanan. Pero ito tandaan nyo, kapatid, no amount of stopping from sin. Walang gaano mang kadami ang tigilan mo kasalanan. And no amount of getting away from it. Ano mang, gaano ka man, walang distansya man ang paglayo mo sa kasalanan that will make you more forgiven. Nakuha niyo ba yun, mga kapatid? Ibig sabihin nun, kahit kaano mo kahit perfecto na, yung forgiveness ni Lord na ginawad sa iyo, hindi nagbabago. Yung po din ang klase ng forgiveness. Because forgiveness is 0 or 100%. You either forgiven or you are not forgiven. Kaya ano mang gawin mo, hindi na magiging more forgiven ka. You're either not forgiven or completely forgiven, mga kapatid. Amen po, mga kapatid. Amen po. So, turning from sin makes you more fulfilled, but not more forgiven. Fulfilled ka pag tumalikod ka sa kasalanan. Mas masaya ka pag hindi ka nagkakasala, mga kapatid. Alam mo, maraming Kristiyano, pinatawad na pero malungkot pa rin. Miserable pa din. Ngayon na sinasabi ko, kapatid, hindi masama ang godly sorrow. Ano ba ibig sabihin ng godly sorrow? Ako'y nagkasala, hindi ako mapanatag. Hindi masama yun. That is godly sorrow. Pero ang masama yung condemnation. Nakukondem mo ang sarili mo at ang pangpiling mo ay ikaw ay nabawasan na pagpapatawad ng Diyos at piling mo ikaw ay lumayo sa Diyos. At ang piling mo ay tinalikuran ka ng Diyos dahil nagkasala ka. Hindi po, mga kapatid. You don't turn from your sin to get more forgiven. At saan babalik uli ako para ako'y mas muling patawarin ng Diyos? Hindi po, mga kapatid. Ikaw ay pinatawad ng Diyos in spite of your sin. At hindi nagbabago ang pagtrato sa Diyos. Kaya nga, tandaan natin, His love is always fresh and new every morning. Hallelujah! Ang kanyang pag-ibig, kanyang pagpapatawad ay laging sariwa at bago tuwing umaga. Huwag niyong gagayahin ang inyong tiyo. Yung tiyo, pagka sa dami mo nang nasira sa bahay, tuwing sa tagal ng panahon, ayaw ka nang makita. Sumawa na sa'yo.
Yung tiyo mo, sa dami mong nasirang gamit sa bahay, galit na galit na. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po, paggising mo sa umaga, yung pag-ibig niya na ibinigay sa iyo, yung kasulad ng pag-ibig na ginawad niya kay Kristo, yung same love na yun, ang ginagawad pa rin sa inyo, paggising mo sa umaga. Hallelujah. Huwag mong isipin, kagabi po, Panginoon, ako po nakagawa ng kasalanan. Ngayon, paggising ko sa umaga, nahiya ako tumingin sa araw. Kasi ang araw na yan, ang sikat ng Diyos. At ako'y kanyang kinukonsensya. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang pag-ibig na Diyos ay sariwa. Bakit? Kasi nga, bakit sariwa? Kasi nung tumulog ka nung gabi, nabura na uli sa kanyang alaala ang iyong mga kasalanan. Nung itinulog mo, ang kasalanan mo, binura ng Diyos sa kanyang alaala ang iyong mga kasalanan. Bakit? Dahil ba, mabait ka? Hindi. Dahil nga sa perpektong sakripisyo ni Jesus on the cross. Amen, mga kapatid. Kaya nga, you turn from your sin to once again find true contentment in acting like a new-hearted perfect you. Sa Tagalog, tinatalikuran mo ang kasalanan upang muling matagpuan ang tunay na kaligayahan. Ito niyo, mga kapatid? Kaya maligaya Kristiyano. Maligaya ka dapat eh. Dahil anak ng Panginoon, pag dapat mo ikalungkot, pero bakit may ibang malungkot? Kasi nga, nabubuhay sa kasalanan, pero kung ikaw ay tumalikod sa kasalanan, matatagpuan mo ang tunay na kaligayahan. Kasi yun ang gusto ng puso mo eh. Anong klaseng puso? Yung bagong puso, yung perfectong puso. Amen? Bago tayo mag-take away, daanan ko lang na konti nabanggit ni Pastor last week. Ano po yun, mga kapatid? Bilang paglilinaw lang, mga kapatid, forgiven ka na. Pero nakakain ka ng dinuguan, pinagbigyan mo kumpare mo, yun lang ang pinakain sa'yo. Walang pagkain eh. Yun ang hinanda sa'yo. Sasabihin mo ba sa kumpare mo na, pare, sorry ha. Dahil sa iyong kumpare, kaibigan mo, kumain ka ng dinuguan. Nawala ba ang pagpapatawad sa'yo ng Diyos? Hindi. Pinatawad ka pa rin. Totally forgiven ka pa rin. Para sasabihin ng iba, ayan, tama si Brother James, Pastor James, ina-advocate ang pagkain ng dugo. Si Pastor hindi. Hindi po, sinabi ko ba kumain kayo ng dugo? Hindi. Ang sinabi ko lang pinatawad ka pa in spite na pagkain mo ng dugo. Tama, mga kapatid? Paano yung sa Mark chapter 7 verse 15? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nagpaparumi sa kanya. Hindi yung pumapasok dito nagpapadumi sa tao, kundi yung lumalabas dito. Ibig sabihin, hindi ka nagkakasala kung may pumapasok ka dito na marumi. Pagkain man, o lason man, etchas man, o ebak man. Hindi ka dumidumi doon. Pero kapatid, ikaw na matino, kakain ka ng ebak. Ikaw na matino, kakain ka ng lason. Anong gusto mong kainin? Pagkain. Kasi ikaw yun. Kumakain ka ng pagkain. Gusto mo kumain ng pagkain, ayaw mo kumain ng ebak. Ayaw mo kumain ng etchas. Hindi ka kasi aso eh. Aso nga, ayaw mo kumain ng etchas ngayon eh. Kaya yung pong point doon, mga kapatid, hindi nawawala ang kapatawaran ng Diyos dahil nakakain ka ng dugo. Hindi na kasi tayo nasa ilalim ng kautusan. Yung iba, itong pagkain nila ng dugo ay pagsunod sa kautusan. Ngayon ba, ibig sabihin, sabi ni Pastor, tayo ngayon nasa ilalim na ng uli ng kautusan dahil tayo hindi kakain ng dugo? Hindi po, mga kapatid, hindi pa rin tayo sa ilalim ng kautusan. Wala pa rin tayo sa ilalim ng kautusan. In fact nga, sinabi ko nga sa iyo, hindi naman yung madumi. Ang napumasok sa bibig mo, magpapadumi sa iyo eh. Again, ano lang ang dapat? Ano lang ang karapat dapat sa atin? Pumili ka ng pagkain mo. Gusto mo kumain ng alcohol, di kainin mo. Ikaw ba'y pinatawad ng Diyos? Oo, pinatawad ka na. Pero kung yan ang nagpapalit, yan ang pagkain mo eh, alcohol eh. Alcohol sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Ay bahala ka, pero sinabi na namin sa iyo, hindi magandang alcohol, Pastor. Di ba? Baka isang araw, ikaw i-service namin dito. Pero kung yun ang gusto mo pagkain, ay yun ang pagkain ko eh. Pinalaki ako ng nanay ko dyan, yan lang ang kaya ko i-take, alcohol. Una, mag-pray ka kay Lord. Lord, palayaan mo po ako sa alcohol na ito. Hindi yung posible sa Panginoon. Pero pinatawad ka ng Panginoon? Pinatawad ka. Hindi ka kakain ng isda na walang kaliskis. Sabi ka, nasa Biblia naman yan eh. Na bawal kumain ng isdang walang kaliskis. Oo, tambako. Oo, nasa Biblia nga. Pero yun ay nasa ilalim ng lumang kautusan. Kaya sila hindi kumakain ng isdang walang kaliskis kasi inuutos yun eh. Pero tayo, nasa ilalim pa ba tayo ng kautusan?
Wala na. Hindi na valid sa atin. Pero kung titingnan nyo, pag pinag-aralan nyo, yung pala mga isdang walang kaliskis, mataas ang mercury content. Maaaring yun ang dahilan. Kung gusto mo pangalagaan ang sarili mo, ayaw mo ng mercury, pumunta ka ng Venus. Yun lang naman, kung ayaw mo ng mercury sa katawan mo, di wag kang kumain ng mataas sa mercury. Which is yung mga tambakol. Pero ako kakain pa rin ako ng tambakol. Kasi mamahalin yan. And I believe na pinag-pray ko naman yan, pagkain naman yan. Yun lang po mga kapatid. We are not under the law. Our forgiveness, we do not deserve. The forgiveness of God, we do not deserve. We did not acquire the forgiveness of God. We did not earn the forgiveness of God. Hindi natin ito pinagsikapan. Hindi natin ito pinaghirapan. Yung forgiveness of God should be displayed in a manner habang tayo nabubuhay, mga kapatid. Bakit tayo may forgiveness? Bakit ang forgiveness is complete and perfect? The only reason why forgiveness is complete and perfect, because Jesus gave a perfect sacrifice. Amen, mga kapatid. Saan take away natin, mga kapatid? Basahin natin sabay-sabay. We have been given complete forgiveness because Jesus offered a perfect sacrifice. We have been... Next verse. So now, live a life manifesting the complete and perfect forgiveness of God. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagpapatawad mo. Salamat po sa complete forgiveness mo. Salamat po, Panginoon, na kami nakapamumuhay sa katotohanan ito, sa biyayang ito. Ngayon, kapatid, kung ikaw ay hindi mo pa kilala si Jesus, nais ng Panginoon na ikaw din na tumanggap ng kanyang kumpleto at walang hinihinging kabayarang pagpatawad. Sa pamamagitan lamang ng pag-acknowledge mo na ikaw ay mapapahamak ng wala siya. Kaya iniimbitahan kita sa maigsim panalangin ito. Sumunod ka sa akin. Believe in your heart and confess with your mouth. Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala na ikaw ay Diyos na naging tao. Nagpakahirap hanggang sa mamatay sa krus sa kabila ng ikaw ay walang kasalanan. Nagpatulo ng dugo, namatay at muling nabuhay. Noong namatay ka sa krus, kasama rin namatay ang aking makasalanang pagkatao. At nung nabuhay ka, nabuhay din ang bago nilalang sa akin na galing sa Ama. Salamat po na binayada mong lahat ang aking mga kasalanan. Nagawa, ginagawa, at maaaring magawa pa. At salamat po na ang pangalan ko ngayon ay nakasulat sa aklat ng buhay. At darating ang araw, mananahan na kasama mo sa kalangitan. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kapatid, kung ikaw yan na sumunod sa panalangin na yan, you have acknowledged to God that you have sinned and you are a sinner and will be lost without Him. And dahil dyan, ikaw ay nilinis niya completely, totally, and absolutely. You have been forgiven from all your sin. And now, you are a new creation in Christ. Ang tawag doon, you have been born again. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwa na ligtas dahil sa mensahe mo, at salamat po sa amin na mga ligtas na patuloy na lumalakas dahil na rin sa biyaya ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Amen. Amen. Nakapit tayo sa sarasal.